meron ako ditong dala. Ano eh? Ito, slumbook. Uy, ano yan? Slumbook, gusto mo subukan? Ikaw? Sige, kayo muna. Sige. Mga tanong lang, anong gusto mong kulay? Pabato kulay blue. Ah, pagdating naman sa inaharap, anong gusto mong maging? Nais ko maging isang guro para maging isang pagpasar ako. Wow, magandang ano yan ha. Wait lang. Pagdating sa pagkain, anong gusto mo? Pabato pagkain yung cake, yung tipo bang mga red ribbon, goldilocks, yung mga ganun bagay. Tignan natin sa susunod na tanong. Pagdating naman sa classroom, sinong crush mo? Si Jane? Matagal ko rin siyang gusto eh. Sa tuwing narinig ko yung Jane, nasa beautiful day for a beautiful girl. Next. Wait lang. Ito. Last. Siguro di naman ito mawawala sa'yo, pero anong paborito mong kanta? Paborito kanta? Pahiram by Moira. Magandang kanta eh, pakinggan mo. Ito pakinggan natin. Ano na, gusto tayo? Iwanan mo munang saglit lahat ng iyong tampo at Ano ba talaga ang gusto ko? Sino ba talaga ako? Masasagot ko din kaya ang mga katanungan sa slumbook, katulad nila. Kasi risky ako, hindi ko gaano kakilala ang sarili ko. sa pagmamahal. Papahiram ko sa iyo ang aking dalawang mata para malaman mo kung paano kita nakikita. Maging ang puso ko kapalit ang nasa sa'yo para maramdaman at mabura. Anak, gising na. Pinagluto ko ng paborito mong ulam na adobo. Mga agaw-agaw na hindi kailangan. Anak, kumain ka na. Wow, ang sarap naman yan. Lansya ko na rin pati yung uniform mo. Hindi makaaya-aya ang ngayon. Lahat ng bagay mayroong rason. Dahilan Magandang umaga. Okay, upo na kayo. Okay, ngayong araw, gusto kong malaman kung ano yung mga pangarap niyo paglaki niyo. Sino ang gustong mag-share? Okay. Gusto ko pong maging kagaya niyo, maging teacher po. Okay. Ikaw? Gusto ko din po ma'am maging teacher para po magturo sa mga bata. Very good. Ma'am, ako naman po gusto ko pa maging doktor para matulungan ka mo din ang mga magulang. Very good. Thank you. Ikaw? Ako po gusto ko pong maging chef kasi po hindi ko po talaga yung pangluto. Okay. Thank you sa inyong lahat. Mabuti naman at habang bata pa kayo ay alam na ninyo yung mga kung ano yung gusto nyo paglaki nyo. And para makamit natin yung mga pangarap na yon, kailangan natin ng pagsisikap at pagtitiyaga. So, ngayon, dismiss na tayo. Hanggang dito na lang ang ating klase. Magsisingat kayo. Goodbye, class. papahiram ko sa iyo ang aking dalawang mata para malaman mo kung paano kita nakikita. Maging ang puso ko kapalit ng nasa sa'yo para maramdaman nilalaman buburahin natin. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na kausapin ng dating ikaw, ano ang sasabihin mo? Dear self,
Alam mo ba na masasagot mo na ang slam book na gusto mong masagot noon? Itim pala ang paborito mong kulay. Alam mo na din ang paborito mong inumi na mabibili sa 7-Eleven. Hindi tulad noon na nagdadalawang isip ka pa kung ano ang bibilhin mo. Adobo pala ang pinakapaborito mong ulam na luto ni tatay. At masaya ako na naabot mo na yung pangarap mo na maging isang guro, na noon ay nag-aalinlangan ka pa dahil sa takot na mabigo. Pero ngayon, guro na tayo dito. Pero alam mo, may isang pintuan na nagbukas para mas lalo mong makilala ang sarili mo. Hoy, Bes, kanina ka pang tulala dyan. Okay ka lang ba? Hoy, okay ka lang? Iisip lang ako. So, talagang dami-dami ng uusap. Sige, para maging masaya ka, sumama ka na lang sa akin. Saan? Basta sumama ka sa akin. Tara. Alam niyo ba na may character sa Bible na nagngangalang Gideon? Si Gideon ay nagmula sa isang mahirap na pamilya at ang kanilang tribo ay meron din mga nanggaling din sa pinakamahirap na tribo. At dahil sa pinakamahirap silang tribo, ganun din ang pagtingin ni Gideon sa kanyang sarili. Napakahina din ang tingin niya sa sarili. Ngunit kahit ganun na mahina yung pagtingin niya sa sarili, andun pa yung tiwala ng Diyos sa kanya na magagawa niya pagtagumpay ang pakikipaglaban. Kumbaga, hindi umasa sa sarili niyang kayanan si Gideon. Umasa siya sa magagawa ng Diyos sa kanya, kaya napagtagumpayan pa rin niya yung pakikipaglaban kahit kukunti din yung kanilang mga sundalo. At dahil naikwento ko na sa inyo ang buhay ni Gideon, ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga kahinaan at kalakasan. Ikaw, Gito, nais mo bang mag-share ng iyong kahinaan at kalakasan? Takot ako magkwento sa maraming tao. Pero, marunong ako tumutulong ng gitara. Ako naman po, takot po ako humarap sa maraming tao, pero marunong naman po ako sumulat ng mga kanta at mga tuladin po. At sa bakit ang iyong kahinaan at kalakasan? Marami pong kahilaan. Marami din po akong mga takot sa sarili. Takot po akong husgahan ng maraming tao. Takot din po akong iwanan ng mga taong mahal ko. Pero hindi ko po alam kung ano po yung kalakasan niya. At ikaw naman, sa ating bunso ka, Mary? Nakakahiya pong sabihin, pero hindi ko po kasadya kilala sa sarili. Hindi natin pwede ipagyabang na magano tayo sa ganito. Dahil kung wala ang Diyos, hindi natin kayang gawin at tapusin ang isang bagay. Kasi apart from God, we can do it. Siya ang may-ari ng buhay natin sa kanyang karanasan. Natutunan ko ang salitang banayad. Sa gitna ng pagmamadali ng mundo, may mabuti sa pagiging marahan, na ang buhay, tulad ng paghinga ng tao, ay hindi laging kailangang minamadali. Paminsan, mas mahalaga ang dahan-dahan upang mas makilala mo ang sarili mo. Akala ko noon, hanggang dito na lang ako, sa palaging lito. Pero may liwanag pala sa dulo ng kadiliman. May kaayusan pala sa gitna ng kaguluhan. Kaya huwag kang matakot sumubok. Dahil sa lahat ng ito, ay mas makikilala mo ang sarili mo. Nagmamahal, Mary.